Pirma na lang ni Pangulong Duterte ang iniintay para maging ganap na batas ang Social Security Act of 2018. Palalaki nito ang kaltas sa sahod ng mga SSS member na makikinabang naman daw. Approve naman kaya sa kanila. Yan ang pinusuan ni Cedric Castillo sa Barangay Saksi. Cedric. Tama ka dyan, Igan. Pirma na lang ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kailangan o hinihintay para maisabatas ang bagong contribution rate ng SSS. Hindi lang pangkusina, kundi parang pamilya pa ang turingan daw ng eatery owner na si Maricar at ang dalawa niyang tauhan. Kaya naman kahit anong simple raw ng kanyang negosyo, walang mintis ang contribution sa Social Security System o SSS ng dalawang kasama. More than 600. A month na yon, a month. Kasi nga, share din naman kami doon. Once na nangailangan sila, kung hindi ko kakayanin, syempre, ang unang-una kong sasabihin, sa SSS. May bahagi man ng kontribusyon na kailangang kaltasin sa sahod. Bukod sa katapat na kontribusyon ng employer, panatag daw ang dalawa na mapapakinabangan ito pagdating ng panahon. May mga anak po ako eh. Kaya in case, alam mo na, hindi natin masabi yung buhay. Lalo na po kapag senior ka na, may matatanggap ka pong benefits, pension. Ang SSS contribution ni Maricar at ng mga empleyado posibleng magka-increase sa susunod na taon. Ngayong ratipikado na ng Senado at Kamara ang panukalang Social Security Act of 2018. Ibig sabihin, pirma na lang ni Pangulong Duterte ang kulang para maisabatas. Kung ngayon, 11% lang ang kaltas kahit lagpas 16,000 pesos ang inyong sahod. Sa bagong batas, magiging 12% na ang kaltas sa mga sahod na 20,000 pesos pataas sa susunod na 2 taon. Base sa sample ng SSS, ang may buwanang sahod na sumusweldo ng 25,000 pesos. Tataas ang kaltas mula mahigit 500 piso at magiging 800 piso. Ang pantapat na kontribusyon ng employer para sa kanya, tataas mula mahigit 1,000 piso sa 1,600 piso. Bagaman pasok pa naman ito sa budget ng eatery owner na si Maricar, may agam-agam na ang kanyang mga tauhan. Magkano yung hinuhulog namin monthly, so madadagdagan pa. Imbis na pangdagdag na lang namin panggasto sa bahay. Huwag lang masyadong mataas para kaya po ng budget namin. Pagkatapos ng taong 2020, unti-unti pang lalaki ang contribution rate at maximum salary credit hanggang sa taong 2025 kung kailan magiging 15% na ang contribution rate at ang monthly salary credit ay nasa 35,000 pesos na. Pagdating ng taong yun, mahigit 1,000 piso na ang kakaltasin sa empleyadong may 25,000 pesos na sahod, habang halos 4,000 piso na ang kailangang itapat ng kontribusyon ng employer. Sana hindi na muna mapatupad dyan kasi lalo na ngayon medyo tumataas yung mga bilihin. So malaking bagay yung 4% na idadagdag sa SSS. Ang tanong, yung benefits ba ng mga tao magiging okay ba? Kasi 'di ba maraming problem na nangyayari, ang hirap kumuha ng benefits sa SSS. Bahagi niyan ay mapupunta sa Provident Fund account na bubuuin ng SSS na ibibigay sa iyo pagka-retiro mo. Meron din daw ibang mga benepisyo. At kaya makakautang pa sila ng mas malaki for salary loans na up to 25% na ngayon. At yung housing loans 5%. Igan, kung mawawala naman daw ng trabaho ang isang contributor ay nakalinsunod daw sa panukalang batas na posible siyang makatanggap ng sa loob ng 2 buwan ng kalahati ng kanyang monthly salary credit. Live mula rito sa Quezon City, ako si Cedric Castillo, ang inyong saksi.